Si Lucas ay isang karpintero sa isang maliit na baryo na kilala sa kanyang kasipagan at kabutihan. Kahit na siya ay hindi mayaman, lagi siyang handang tumulong sa kanyang mga kapitbahay sa oras ng pangangailangan. Ngunit dumating ang araw na ang sarili niyang kakayahan ay masusubok ng higit pa sa inaasahan niya. Isang umaga, habang pauwi si Lucas mula sa palengke, nadaanan niya ang isang lalaki na hirap maglakad dahil sa bigat ng dalang mga sako ng palay. Ang lalaki, si Mang Ramon, ay isang magsasaka na may edad na at may sakit sa likod. Tila hindi na niya kayang buhatin ang sako, ngunit pilit niyang ipinagpapatuloy ang kanyang lakad. Nakatingin lamang ang iba pang dumadaan, tila walang makialam sa pinagdadaanan ni Mang Ramon. Napahinto si Lucas. Sa kanyang isipan, naisip niya ang bigat na pinapasan ni Mang Ramon, hindi lamang pisikal, kundi pati ang responsibilidad ng pagiging ama at magsasaka. Naalala niya ang kwento ng ikalimang istasyon ng krus, kung saan si Simon ng Cyrene ay tinulungan si Jesus na buhatin ang krus sa gitna ng kanyang sakripisyo. Napagtanto ni Lucas na sa pagkakataong iyon, siya ang magiging Simon para kay Mang Ramon. "Lolo, tulungan ko na po kayo," wika ni Lucas sabay lapit sa matanda. Bagamat mabigat ang sako ng palay, kinuha niya ito at ipinasan sa sarili niyang balikat. Kasabay nito, inalalayan niya si Mang Ramon patungo sa kanyang bahay. Habang naglalakad sila, naramdaman ni Lucas ang bigat ng sako, ngunit higit dito ang inspirasyong magbigay ng tulong sa kapwa. Nang makarating sila sa bahay ni Mang Ramon, halos lumuluha ang matanda sa pasasalamat. "Kung hindi dahil sa iyo, hiho, baka hindi ko na kaya," wika nito. Napangiti si Lucas at nagsabi, "Hindi po kayo nag-iisa. Ang bawat isa sa atin ay may pasanin, pero mas magaan kung may tumutulong." Sa susunod na mga araw, mas lalo pang nagpakita ng malasakit si Lucas sa mga tao sa baryo. Ang kanyang simpleng kabutihan ay naging inspirasyon sa iba pang tao upang gawin ang parehong bagay. Unti-unti, ang buong baryo ay naging mas maayos at mas malapit ang samahan ng mga tao. Naging halimbawa si Lucas ng malasakit na hindi naghahanap ng kapalit. Ang aral na matutunan sa kwento ay ang pagtulong sa kapwa ay hindi lamang nagpapagaan ng bigat ng kanilang pasanin, kundi nagbibigay din ng inspirasyon para sa iba na gumawa ng kabutihan. Ang simpleng gawain ng pagkakawanggawa ay may kapangyarihang magbigay pag-asa at paghilom sa mga nasasaktan. Ang konklusyon sa kwentong ito, sumasalamin ang sakripisyo ni Lucas sa kwento ng ikalimang istasyon ng krus, kung saan tinulungan ni Simon si Jesus na buhatin ang kanyang krus. Ang pagtulong sa iba, gaano man kahirap, ay isang makapangyarihang gawain na nagdadala ng liwanag sa gitna ng kadiliman. Lahat tayo ay may pagkakataong maging Simon para sa ating kapwa, isang tulay ng malasakit na nagpapaalala na hindi tayo nag-iisa sa ating paglalakbay.